Pinagpalit sa kabet at tiniwan si doktora ng kanyang asawa. Pero paano kung after 5 years ay ito ang maging pasyente niya at kailangan ito ng anak nila? Kahit na anong mangyari sa atin, basta walang mangyari sa ating mga anak. Bilang isang ina, wala na akong hinangad pa, kundi kasiyahan at magandang kalusugan. Para sa aking anak, lahat ibibigay ko at lahat isasakripisyo ko para sa anak ko, lalong-lalo na nung nalaman kong may malubhang sakit. Ang aking anak at ang kanyang ama ang tanging makakaligtas sa bata. Ako nga pala si Faye. Ito ang kwento ng buhay naming mag-ina, kung paano namin nalagpasan ang sakit ng aking anak at kung paano namin muling tanggapin si Zach sa aming buhay matapos ang ilang taon sa kadahilan ng pinagpalit sa ibang babae. Simulan natin ang kwento. Sabi mo last na yun, ano to? Kayo pa rin ang kabit mo? Masaya ako sa kanya, Faye. Sad nga ni Zach. Kaya mo kami pinagpalit sa anak mo? Para sa kabit mo? Para sa kasiyahan mo? Ipagkakait mo na mabuo ang pamilya ng anak natin para lang sa kasiyahan mo? Napaka-selfish mong tao. Wala nang nagawa pa si Zach, kundi tanggapin ang galit ng kanyang asawa nang nalaman ni Faye na sila pa rin ang babae ni Zach na si Camille. Si Camille ay ang kababatang kaibigan ni Zach at hindi nito alam kung bakit anong nangyari sa kanilang dalawa ni Faye, ngunit napagtanto na lang ni Faye na may namamagitan sa kanila ni Camille. Mahal mo pa ba ako? Mahal mo pa ba kami ng anak mo? Ako? O yung lintik na kabit mong yan na hindi mo magawa-gawang iwan? Hindi ko alam, Faye. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko tuwing kasama kita. Panay na lang away. Hindi ko alam. Bakit nga ba tayo parating nag-aaway? Hindi ba dahil din naman sa mga kagagawan mo? Sa pagkamakasarili mo? Hindi na nga hinintay pa ni Faye na magsalita si Zach, kundi agad itong nagimpake ng gamit nilang mag-ina. Sinubukan naman itong kausapin ni Zach, ngunit hindi ito nakinig sa mga sinasabi ni Zach at patuloy sa pag-iimpake ng kanyang mga damit. Matapos mag-impake ni Faye at kunin ang kanilang anak sa kwarto nito na mahimbing ang tulog, ay kinuha na rin ni Faye ang matagal na nga niyang pinag-isipan na pinagawa sa kanilang attorney, ang kanilang divorce papers. Pinagbigyan niya si Zach ng isa pang pagkakataon, ngunit sinayang lang ito muli ni Zach. Nang makita nga ni Zach ang kanilang divorce papers, napailing-iling na nga lamang ito para siyang nakakita ng isang multo. Umiyak si Faye na pinirmahan ang kanilang divorce papers at marahas na hinampas sa dibdib ni Zach bago umalis. Hinabol naman ito ni Zach at nang napigilan niya ito, hindi siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung anong gagawin. Kung magmamakaawa ba siya o hihingi ng tawad. Patatawarin nga ba siya ulit ni Faye? Pero sa tingin niya hindi. Nakatayo lamang si Zach sa kanyang harapan at nakayuko, hindi kayang tumingin sa mga mata ni Faye na puno ng sakit. Mas lalong napasimangot si Faye nang nakita nga niyang tuluyan na parang wala lang ginagawa si Zach. Durog na durog ang puso ni Faye na umalis sa kanilang bahay kasama ang kanyang anak. Walang nagawa si Faye kundi ang umiyak ng umiyak sa mga oras na yon nang nag-sink in na sa isipan ni Zach na tuluyan na nga siyang iniwan ng kanyang mag-ina. Parang may nadurog sa kanyang puso na parang may umalis sa pagkatao ni Zach sa pag-alis ng kanyang mag-ina. Humagulgol sa iyak si Faye, ganun din si Zach. Sa loob naman ng taxi, yakap-yakap ng babae ang kanilang anak. Hindi nito alam kung saan sila pupunta o kung ano ang kanyang gagawin dahil sa mga oras na yun, nilalamon na nga siya ng sakit. Ma'am, pasensya na po ha. Nakikita ko na may dinadamdam po kayo, pero saan po ba tayo patungo? Kanina pa po kasi tayo paikot-ikot eh. Naiilang na nga lamang na saad ng driver.
Si kuya naman, nagdadrama pa ako eh. Sige ma'am, ikot na lang po ako ulit. Sabi na nga lamang ng driver. Agad-agad pinunasan na nga ni Faye ang kanyang luha at inayos ang itsura. Sinabihan na lamang niya ang driver kung saan niya ito ipupunta. Umuwi naman si Faye sa kanyang ina na matagal na nga niyang hindi nakausap. Nagkaalitan kasi ang dalawa matapos ang kanyang kasal kay Zach. At simula noon, hindi na nga sila muling nagkita o nag-usap pa. Puno ng pangamba si Faye nang bumaba siya ng taxi at nakita ang bahay na matagal na nga niyang hindi inuwian. Iniisip ni Faye na baka wala ang kanyang ina. Kahit puno ng takot si Faye, lakas loob pa rin niyang pinindot ang kanyang doorbell. Pagkalabas ng ina ni Faye, nakita niya ang kanyang anak na may daladalang bata at mga maleta. Hindi niya na nga kailangan tanungin o magsalita pa, kundi tumakbo na nga lamang ito palabas at niyakap ang kanyang anak. Akala ni Faye wala na nga siyang mailuluha sa paghihiwalay nilang dalawa ni Zach. Ngunit hindi pala, dahil sa isang yakap lang ng kanyang ina, muling nagsibag sa akin ang kanyang mga luha. Tinanong ng nanay ni Faye kung gusto nitong sumama sa ibang bansa kasama ang kanyang bagong pamilya. Pumayag naman si Faye dahil sa ilang araw niya na nakasama ang bagong pamilya ng kanyang ina ay nakita niya ang pagiging mabuting tao ng mga to. Naging kaklose na rin niya ang dalawang bago niyang kapatid na tumutulong sa pagbantay ng kanyang anak. May mga oras pa nga na nakapagpapatulala si Faye sa labas ng kanilang bahay at pinagmamasdan na nga lamang ang kalangitan at makikiupo ang kanyang stepfather at kinakausap siya. Nung una, hindi niya nagawang tanggapin ang kanyang pangalawang ama, ngunit sa mga oras na yun, nagpasalamat siya dahil meron ng bagong asawa ng kanyang ina para kahit papaano gabayan siya. Iha, kung kayo talaga para sa isa't isa, kahit anumang pagsubok sa huli ay kayo rin. Maganda na siguro na maghiwalay muna kayo. Hanapin at alamin ni Zach kung ano ba talaga ang gusto niya o saan siya sasaya at ganun din sa'yo. Malay mo, kapag kayo ay pinagtagpo ulit, mas matibay na kayo at wala nang problemang makakapaghiwalay sa inyo. Sa ngayon, isipin mo muna ang kasiyahan mo dahil kapag masaya ka at nakatayo ka sa sarili mong mga paa, alam kong mapapasaya mo rin ang anak mo. Malambing na sabi nga ng kanyang pangalawang ama. Naiyak naman si Faye sa sinabi ng matanda. Naisip niya na baka nga maganda ang kanilang hiwalayan para maisip nila kung ano ba ang gusto talaga nila. Kapag sila ay sila, sa huli kung hindi. Hindi naman yun katapusan ng kanyang buhay dahil bata pa lamang siya at katulad ng kanyang ina magagawa niyang makapaghanap rin ng lalaking mamahalin siya ng buong buo. So ngayon, magfo-focus na muna ako sa sarili ko at sa anak ko. Masakit man pero kalilimutan ko na siya. Tama ang sinabi niyo, kung kami talaga sa huli, pagtatagpo kaming uli. 5 taon nang nakalipas, ay may sarili na ngang career si Faye. Hindi nito akalain na magiging negosyante rin ito. Salamat sa tulong ng kanyang stepfather na kanyang tinuturing na ama, nagawa nga niyang makapagpatayo ng sarili niyang negosyo. Ang kapatid niyang lalaki ay minana ang kumpanya ng kanilang ama. Samantalang ang bunso ay ang mag-handle ng kumpanya ni Faye sa ibang bansa. Natapos na rin kasi ang bagong branch ng kanyang kumpanya sa Pilipinas. Napamahal man siya sa panibago nilang buhay sa ibang bansa, ngunit iba pa rin para kay Faye ang palakihin niya ang kanyang anak sa Pilipinas. Nakangiting napatingin si Faye sa bago nga nilang bahay ng kanyang 5 taong gulang na anak, napatingin sa isa't isa at napangiti. Gusto mo ba ang kwarto mo? Opo, Mami. Sobrang excited na po ako. Masayang sigaw ni Fina. Malawak ang ngiti ng mag-ina habang iniikot ang kanilang bagong bahay. Naging maayos naman ang sumusunod na mga araw
sa pagbalik nila Faye at ng kanyang anak sa Pilipinas. Nakapag-hire na rin si Faye ng iba't ibang trabahador sa kanilang bahay, isang tagalinis, tagaluto, driver at tagalaga kay Vina. Hindi na nga sana kukuha ng driver si Faye ngunit minsan napapatagal siya sa trabaho kaya kinailangan ng driver ni Vina para pumasok sa eskwelahan. Walang problema. Masaya at excited si Faye at pagbuo ng panibagong buhay kasama ang kanyang anak sa Pilipinas hanggang sa bigla na nga lamang nanghina si Vina. Nung una, inakala niyang nagkasakit lamang ito, ngunit nang tumagal, naging malubha ang sakit ni Vina. Pinospital ito ni Faye at halos mahimatay si Faye nang malaman niya ang nakuhang sakit ng kanyang anak. Nagkaroon ng anemia ang kanyang anak, isang uri ng anemia na kinakailangan ng bone marrow transplant. Nabuhayan si Faye nung una dahil masasalba pa ang kanyang anak kapag magpapatransplant ito, ngunit agad na nawala ang kanyang pag-asa nang hindi mag-match si Faye sa kanyang anak. Naghanap ng ibang paraan si Faye, ng ibang donor para matignan kung magiging kamatch ba ni Vina ito o hindi. Ma'am, gusto ko lang po sanang tanungin kung meron pa bang ama ang bata? Baka po ang ama niya ang maging match ng bata. Seryosong sabi nga ng doktor. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Faye. Ibinaba niya ang kanyang pride at nagpunta sa opisina ng kanyang dating asawa. Kung minamalas nga talaga si Faye imbes na si Zach ang kanyang makakaharap, ay ang dati pa talaga niyang kabet na ngayon ay fiancé na daw nito. Gulat na napatayo si Camille sa opisina ni Zach nang nakita niya ito. Hindi makapaniwalang makikita niya muli ang babaeng magbibigay hadlang sa relasyon nila ni Zach, gayong kasal na sila. Anong ginagawa mo rito? Galit na sigaw ni Camille. Andito ako para kausapin si Zach. Mariin naman na saad ni Faye. Lahat gagawin niya at haharapin niya alang-alang sa kanilang anak. Umalis ka na. Hindi ka niya gustong kausapin. Guards! Guards! Sunod-sunod na sigaw nga ni Camille. Hindi naman alam ang gagawin ng guards dahil para sa kanila, ang asawa ng kanilang boss ay si Faye. Ilang taon na kasi nakakalipas ngunit ang nagbago lamang sa relasyon nila ni Zach at Camille ay ang pagiging fiancé nito. Pero sa huli, hindi magawa-gawang i-announce ni Zach ang plano nilang pagpapaksal ni Camille. Pinapakilala lang siya ni Zach bilang girlfriend nito. Alam ni Zach na alam ni Camille na once na magkita muli sina Faye at Zach, mawawala siya sa eksena. Nagpapanik at natataranta na nga si Camille nang makita nga niya ang orasan. Ano pang ginagawa mo? Palabasin niyo na yan. Nakakalimutan niyo ba kung sino ko? Sasabihin ko kayo kay Zach. Pagwawala pa nga ni Camille. Nang hinila na nga ng dalawang guard, si Faye at halos kalad ka rin. Para lumabas ito, doon na nagpanik si Faye. Mas lalo itong nagpanik nang naalala niya ang kalagayan ng kanyang anak. Kumawala si Faye sa mga guards at naglakad pa palapit kay Camille. Sa sobrang desperada ni Faye, kinuha niya ang dalawang kamay ni Camille. Parang awa mo na, Faye. Kailangan ko si Zach. Kailangan siya ng anak namin. Baka anong mangyari sa anak namin kung hindi siya tutulungan ni Zach? Marahas na inalis ni Camille ang pagkakahawak sa kanya ni Faye at nginitian lang si Faye ng sarcastic. Lumuhod ka sa harapan ko. Seryosong sabi nga nito. Nai-excite pa talaga si Camille. Sa nangyayari dahil sa wakas, pakiramdam niya na nanalo na nga siya kay Faye. Kahit ilang beses silang magkaroon ng relasyon ni Zach, ay sa tuwing nahuhuli iyon ni Faye, si Faye ang pinipili ni Zach. Nung akala niya nanalo na nga siya kay Faye, nang tuluyan na nga silang naghiwalay, nagkakamali pala siya. Naging malayo ang loob ni Zach sa kanya. Para silang magkaibigan lamang nang hindi kinonsensya ni Camille si Zach sa ginawa niya sa kanyang pagiging kabit at tiniis niya ang mga sabi-sabi ng mga tao, hindi pa nagpo-propose si Zach sa kanya. Ilang taon ang lumipas ngunit pinaramdam lang ni Zach na hanggang doon lamang ang kanyang kayang ibigay kay Camille.
Ngayon naman bumalik pa si Faye na alam niyang magiging tuldok sa relasyon nila ni Zach. Hindi nagdalawang isip si Faye na lumuhod at magmakaawa kay Camille para sa kanyang anak. Kung nanonood lang siguro ang mga tao na nakakakilala kay Faye ay pagtatawanan siya. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang successful na negosyante sa ibang bansa ay pinaluhod lamang ng babaeng umagaw sa kanyang dating asawa? Napatawa nga tuloy si Camille. Sa tingin mo, pag ginawa mo yan tutulungan kita? Anong tingin mo sa akin, tanga? Gagamitin mo pa talaga ang anak nyo para mapalapit ulit kay Zach? Sa tingin mo, may pakialam ako kung mamamatay ang anak mo, ha? Mas okay pa nga yun eh. Nababalo na pinagtawanan pa nga ni Camille si Faye. Tatayo na nga sana si Faye para sampalin si Camille nang biglang mayroong mabilis na lumapit sa kanya at sumampal kay Camille. Gulat na gulat si Camille at mas lalo nga siyang nagulat nang nakita kung sino ang sumampal sa kanya. Zach? How could you? Hindi makapaniwalang tanong ni Camille. How dare you? Anak ko ang pinag-uusapan dito, Camille. Sigaw ni Zach. Hindi alam ni Camille kung saan siya masasaktan. Sa sampal ba o ang biglang paglabas ng emosyon ni Zach na hindi nga niya muling nakita simula nang iniwan siya ni Faye. Nang nakita ni Faye si Zach matapos ang ilang taon ay pansin na pansin ni Faye ang nagbago kay Zach. Para itong naging malamig na tao, seryoso at tahimik. Naging malamig din ang pagtingin ni Zach. Ang Zach na minahal ni Faye na puno ng liwanag sa mukha ay walang-wala sa Zach na nakikita niya ngayon. Ngunit nang nagtama ang paningin nila ni Faye ay bigla na nga lamang nagbago ang isip ni Faye. Bumilis ang tibok ng puso niya. Inakala niyang wala na nga, ngunit nang nakita niyang lumambot ang ekspresyon ni Zach, nang nakita siya ay agad na nanlambot ang kanyang puso. Dahan-dahan na tinulungan ni Zach na tumayo si Faye. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Zach habang sinusuri ang buo niyang katauhan. Faye, ilang taon, bumalik ka na rin sa wakas. Anong ginagawa mo dito? Anong problema sa anak natin? Natauhan naman kaagad si Faye nang marinig ang kanilang anak. Bumalik ang takot sa mga mata ni Faye at agad na hinawakan ang magkabilang braso ni Zach at sinabi ang sakit ng anak. Baka kasi mag-match kayo ni Vina. Isalba mo ang anak natin, Zach. Parang awa mo na. Bakit naman hindi ko isasalba ang anak natin, Faye? Halika na, tara na kaagad sa ospital. Ngayon na mismo. Sad nga ni Zach. Zach, saan ka pupunta? Hindi na natuloy pa ni Camille ang kanyang sasabihin nang tinignan nga siya ni Zach ng masama, puno ng galit sa mga mata. Ilang taon. Nasanay siya sa walang emosyong binibigay sa kanya ni Zach, ngunit hindi niya aakalain na makikita niya ang kakaibang paningin ni Zach na para bang kinamumuhian siya. Tahimik at naiilang na nga lamang si Faye kay Zach. Nung huli silang nagsama, ay lagi silang nag-aaway at kita ang pagiging malungkot nito na para bang malaking problema ang relasyon nila ni Faye kay Zach. Nung nagkita naman sila muli matapos ang ilang taon ay parang bato ang ibinibigay na ekspresyon ni Zach. At ngayon, habang magkatabi, sa loob ng sasakyan si Zach, at itsura at ekspresyon ni Zach ang kanyang nakikita ay parang noong unang-una naman sila nagkakilala, ganun din siya. Agad, nahinanap ni Faye ang doktor pagdating nila ni Zach sa ospital. Sunod-sunod na dasal ang iniisip ni Faye habang tinitignan kung match si Zach at Vina para sa bone marrow transplant. Kabadong-kabado si Faye nang nakitang naglalakad si Zach at ang doktor habang nag-uusap. Nang nagtama ang tingin nila Faye at Zach ay nginitian ni Zach nang malawak si Faye. Alam na alam ni Faye ang ngiting yun. Napatingin naman si Faye sa doktor na may pag-asa sa mga mata. Nakangiting tumango-tango ang doktor na ikinagaan nga ng loob ni Faye. Paulit-ulit na nagpasalamat si Faye kay Zach at sa doktor. Thank you.
Thank you talaga, Zach. Thank you, Doc. Sad nga ni Faye. Halos maluha siya sa sobrang saya. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Tatay ako ni Vina. Sad naman ni Zach. Naiyak na nga lamang si Faye at kinausap na nga ang doktor kasama si Zach para sa schedule ng operation. Naging okay naman ang operation at magkasama sa isang kwarto sina Zach at Vina habang si Faye naman ang nag-aasikaso sa kanila. Ang unang nagising ay si Faye. Agad namang nilapitan yun ni Faye at tinanong kung kamusta ang kanyang pakaramdam. Nasa langit na ba ako? Sad nga ni Zach. Hindi, nasa ospital ka pa rin. Pero kapag babanat ka ng napaka-corny, babatukan talaga kita hanggang sa langit ka na hindi magising sa susunod. Napangisi naman si Zach. Isang ngiti lang ay nagwala na nga ang buong katawang lupa ni Faye. Hindi masaya si Faye sa kanyang nararamdaman kay Zach. Buong akala nito ay wala na talaga siyang nararamdaman. At naka-move on na nga ito. Nalulungkot si Faye dahil kahit anong sakit ang ibinigay sa kanya ni Zach, ilang taon na ang lumipas na hindi sila nag-usap at nagkita. Buo pa rin ang kanyang pag-ibig kay Zach. Natigil naman ang titigan nila Zach at Faye nang biglang nagising si Vina at hinahanap ang kanyang ina. Mommy? Mommy, asan ka na po? Nangihinang pagtawag pa nga ni Vina. Hindi na nagsayang ng oras pa si Faye at agad itong lumipat sa kama ni Vina. Naluluhang nakangiti si Faye nang nakitang ligtas na ang kanyang anak. Salamat sa Diyos at nagising ka na rin. Okay na ang baby ko. Okay ka na, anak ko. Sino po siya, Mommy? Nagtatakang tanong ni Vina kay Faye. Nagkatingin na naman sila Faye at Zach. Pilit na iniupo ni Zach ang kanyang sarili. Kahit masakit pa ang kanyang sugat na namula nga sa operasyon. Magsasalita na nga sana si Zach, ngunit hindi niya alam ang kanyang sasabihin at naluha ito. Ngayon kasing narinig niya for the first time ang boses ng kanyang anak na nagsalita ay mas lalong sinampal ito ng realidad na pinagpalit nga niya ang nang ilang taon para lamang sa saglitang kasiyahan. Nakita naman ni Faye ang sakit sa itsura ni Zach. Kahit na nakayuko na nga ito, napilit tinatago ang kanyang mga luha. Marahan na hinaplos ni Faye ang kamay ni Vina. Nginitian ni Faye si Vina at humugot ng lakas ng loob. Ayaw niyang patagalin pa at maglihim kay Vina. Hindi naman kasali si Vina sa kanilang alitan na dating mag-asawa. Nakita naman ni Faye ang pagkaulila ni Zach kay Vina sa mga pagtingin nito, kaya naman naglakas loob si Faye na ipakilala si Zach bilang ama ni Vina. Vina anak, lagi mong tinatanong sa akin kung nasan ang daddy mo, di ba? Napakunot na ang kanyang anak. Opo, Mommy. I want to meet Daddy. Gusto ko pong tanungin kung bakit wala po siya. Malungkot na sabi pa ni Vina. Mas lalong naluha si Zach. Sobrang galit niya sa kanyang sarili dahil sa kamalian na kanyang ginawa. Tinago niya ang totoo niyang nararamdaman at pinanindigan ang relasyon nila ni Camille, ngunit nang umalis ang kanyang mag-ina, parang may malaking butas ang kanyang buong pagkatao ngayon na nakita niya muli ang kanyang mag-ina. Wala nang naramdaman si Zach kundi ang kanyang pagkabuo. Malinaw na malinaw na sa kanya ang kanyang nararamdaman. Sobrang nagsisi si Zach at malungkot na napatingin sa kanyang anak na ilang taon na nga niyang hindi nasubaybayan ang paglaki. Dahil sa pag-iiyak ni Zach, napatingin si Vina sa kanya. Hindi maintindihan ng bata kung bakit ito nasasaktan na nakikita ang lalaking umiiyak. Anak, patawarin mo ko. Kasalanan ko kung bakit nawala ako. Nanlaki ang mga mata ni Vina nang na-realize niyang ang lalaking kasama niya sa kwarto ay ang kanyang ama. Napaiyak nga ang batang si Vina at dire-diretsyong napatanong kung bakit siya wala. Naiinggit po ko sa friends ko kasi may daddy sila, ako wala po.
Umiiyak na sabi ni Vina. Nasasaktan si Faye. Hindi nito alam na ganun na lamang pala ang sakit na nararamdaman ng anak dahil wala siyang ama. Buong akala nito ay kuryosidad lamang ang nararamdaman ng bata dahil ang iba ay may ama siya wala. Kahit masakit pa ang tahi ni Zack, ay pinilit nga nitong tumayo para makalapit kay Vina. Pinaliwanag naman at nagpakilala ng maayos si Zack. Hindi na napigilan pa ni Vina ang maiyak at niyakap na nga rin ang ama na matagal na nga niyang hinahanap. Lumuluhang niyakap rin ni Faye si Vina at ang nagawang kumalma ng lahat, lalo na ang bata, nagsimula na nga itong magdaldal at magsabi kay Zack ng mga gusto nga niyang gawin na kasama ang kanyang ama. Okay lang po ba na gawin po natin ang mga yun? Lagi ko po kasing nakikita na ginagawa po ng iba yung kasamang papa nila eh. Nakayuko at nahihiyang sabi ni Vina. Dahan-dahan lang anak, maraming gawain si papa mo. Sadama ni Faye. No, it's okay. Ilang taon nang nawala sa akin kaya gusto kong bumawi. Gagawa ko ng oras para sa inyong magina ko. Hindi mo naman kailangan bumawi sa akin. Iba ang tungkol sa atin sa bata. Okay na akong magpakama ka sa bata. Sadama ni Faye. No, basta babawi ako pati sa'yo. Sa ilang araw na magkasama sina Zack, Faye at ang kanilang anak na si Vina sa ospital habang nagpapagaling ay maraming natutunan si Zack sa naging buhay nilang magina na mas lalong nagpasakit ng kanyang damdamin dahil lamang sa pagkakamali niya minsan, dati. Sa huling araw nila Zack at Vina sa ospital ay biglang dumating si Camille at humahagulgol sa pag-iyak dahil sa nangyari kay Zack. Bakit kailangan ikaw pang mag-donate sa batang yan? Tignan mo tuloy ang sinapit mo. May tahi ka. Pag-iinarte ni Camille. Nainis naman si Zack. Habang si Faye ay inikutan na nga lamang ito ng mga mata. Ano bang sinasabi mo? Naku siya Camille. Malamang gagawin ko ang lahat para sa kanya. Alam ko. Pero bakit kailangan ikaw pa? Hindi na lang ang ina niya. Naiinis na pagtatanong naman ni Camille na parang hindi nag-iisip. Hindi ka talaga makaintindi. Nakakawala ka ng gana kausap. Umalis ka na nga. Lalabas na rin kami mamaya, hindi ka na kailangan dito. Malamig na saad nga ni Zack. Tapos ang Faye kailangan dito? Pagsisigaw na tanong pa ni Camille. Siya ang ina ng anak ko, malamang. Umalis ka na kung hindi mo kayang umintindi. Pagkaalis ni Camille ay doon na nga lamang nakahinga ng mabuti si Zack. Nagtataka namang tinitigan nga ni Vina ang kanyang amati na halata sa kanyang itsura na gusto nga niyang tanungin kung ano ang nangyari at kung sino ang babae. As much as possible, ayaw na sana masaksihan pa ni Vina ang mga nangyari. Ayaw na nga sanang mangyari pa ito ni Zack at Faye. Nagkatingin na naman sina Zack at Faye. Hindi kasi alam ni Zack ang kanyang sasabihin. Napangiti na nga lamang si Faye at lumapit sa anak. Vina anak, ang babaeng yun ay ang mapa. Hindi naman na ituloy ni Faye ang kanyang gustong sabihin. Nang biglang nagsalita si Zack, sa pagkapanik nito. Kaibigan ko lang yun anak, kalimutan mo na siya. Nang nakatulog na nga si Vina, hindi napigilan ni Faye na tanungin si Zack tungkol sa kanila ni Camille. Dahil ang akala nito fiancé niya ito. Akala ko magiging masaya ka sa kanya, pero hindi mo man lang mapakilala sa anak natin? Tanong nga nito. Punong-puno ako ng sisi sa nangyari kung alam mo lang, Faye. Nakangising, nakatingin si Zack kay Faye. Hanggang naging seryosong kanilang tinginan. Napalunok naman sa kaba si Faye at nag-iwas ang tingin dahil sa sobrang pagkailang. Dali-dali na nga lamang itong inasikaso ang mga damit na ginamit sa ospital para makaalis. Kaagad kapag nagbigay na nga ng go sign ang kanilang doktor. All this time, meron pa pala. Akala ko wala na. Akala ko okay na ako. Masakit pa rin pala. Mahal ko pa rin pala. Nasasaktan na sabi nga ni Faye sa kanyang isipan. Nang napansin ni Zack na nakatayo lamang si Faye at hindi gumagalaw,
Sa harap ng kanilang gamit ay nagtaka ito. Nakita niya ang nakapikit na pagmumukha ni Faye na parabang pinipigilan niyang umiyak. Nasasaktan na umiwas ng tingin si Zack at napatingin sa kanilang anak. Naisip niya na paano niya nagawang saktan ng taong walang ginawa kundi mahalin siya at ipagpalit ang kanilang anak para lamang sa sandaling kasiyahan. Hindi na napigilan pa ni Zack ang kanyang nararamdaman at lumapit ito kay Faye. Nagulat naman si Faye sa biglang pagyakap sa kanya ni Zack mula sa likod at hindi makagalaw. Mas lalo niyang pinikit ang kanyang mga mata para mas lalong pigilan ang kanyang mga luhang nagbabantang magsibagsakan. I'm sorry. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkakamali ko. Sobrang nagsisisi ako sa lahat. Hayaan mo akong bumawi. Sad nga ni Zack. Isa-isang nagbagsakan naman ang mga luha ni Faye sa kanyang narinig. Ilang taon nga niyang gustong marinig yon mula kay Zack. Ngunit, ngayon niya lang narinig. Ngayon kung kailan huli na ang lahat. Alam kong nagsisisi ka. Nakikita ko yun sa mga mata mo. Pero hindi tama to. Bitawan mo ko. Kung gusto mong makabawi sa akin, magpakaama ka ng maayos sa anak natin. Sapat na sa akin yun. Pero ang bumawi sa akin, hindi mo na kailangan gawin pa. Matagal ko nang nakalimutan ang ginawa mo. Mag-move on na tayo. Kung ganon, bakit ka umiiyak? Bakit puno ng sakit ang iyong muka? Sad nga ni Zack. Wala. Nasasaktan lang ako para sa anak ko. Hindi yun tungkol sa atin. Wala nang tungkol sa atin. Mariing saad ni Faye. Pero Faye, stop. May fiancé ka na. Hindi porket na nakalimutan ko na ang nangyari at matagal ng panahon ang nakalipas. Isang sorry mo lang okay ng lahat. Huwag mo kong gawing kabit. Sad ni Faye. Hindi naman nagsalita si Zack. Alam niya ang gustong sabihin ni Faye. Tahimik na umalis sa ospital ang mga to. Ang tanging nagbibigay ingay lamang sa kanilang samahan ay ang kanilang anak na si Vina. Laking gulat na nga lamang ni Faye ng pagbaba niya sa kotse ay ibang bahay na nga ang nakikita niya. Nanlalaki ang kanyang mga mata na tumingin kay Zack. Dito muna kayo titira sa akin. Hindi ako papayag na malalayo mo kayo muli sa akin. Sad ni Zack. Pala desisyon ka. Hindi ko ang dapat magdedesisyon. Sad ni Faye. Ilang taon kong hindi nakasama ang anak natin, Faye. Hindi naman pwedeng pagpapasapasahan natin ang bata at baka mas lalong malito pa siya. Walang nagawa si Faye kundi sumunod na nga lamang sa kagustuhan ni Zack. Dahil sa biglang pagka-excite ni Vina, nang biglang sinabi ni Zack na iisang bahay na nga sila maninirahan. Sa ibang kwarto ko, mariing saad ni Faye. Galit na sinigaw nga ito at padabog na pumasok. Natigilan ito muli nang nakapasok siya sa bahay na hindi niya inaasahan na makakabalik muli matapos ng ilang taon. Na-miss mo? Tanong ni Zack. Hindi. Nagulat lang ako kasi walang nagbago, feeling ka. Saad nga nito. Total wala namang nagbago rito. Alam mo na kung saan ang kwarto natin? Sa ibang kwarto ako matutulog. Isa ka rin pala desisyon eh. Inikutan na nga lamang ito ng mga mata ni Faye at nagpatuloy na nga sa pagpunta sa ibang kwarto para ayusin ang kanyang mga gamit samantalang si Vina naman abala pa rin sa pag-iikot sa bahay kasama si Zack. Pilit na kinakalma ni Faye ang kanyang sarili. Huminga nga lamang siya ng malalim at pinagmasdan ng kwarto. Napaisip si Faye kung bakit lahat ng inaayos niya sa bahay hindi man lamang napalitan. Matapos ang ilang taon, bakit hindi man lamang nagawang palitan ni Zack yun? Hindi ba nagpunta si Camille sa kanilang bahay at pinalitan ngayon na sila'y ikakasal na? Hindi na lang alam ni Faye na all this time ay hindi niya inuwi si Camille sa kanilang bahay. Mommy, grabe ang ganda po ng bahay. Sabi po ni Daddy dito daw po kayo nakatira noon nung wala pa ako. Masayang tanong ni Vina. Pilit ang initian ni Faye, ang anak at tumango na nga lamang sa sinabi. Kumatok naman si Zack habang nakangiti. Napakasarap sa kanyang feeling
Nakasama niya ang kanyang mag-ina sa isang bahay. Agad naman na sinamaan ang tingin ni Faye si Zack. Samantalang si Vina, malawak ang ngiti nang nakita ang ama. Ano na naman ang kailangan mo? Tanong ni Faye. Wala, gusto ko lang tanungin kung gusto niyo bang kumain. Mamaya na, at magluluto pa ako. Tapusin ko na lang ito. Uy, namiss ko ang luto ni Mrs. Pangasar pa nga ni Zack. Anong Mrs.? Feeling mo? Hindi kita ipagluluto. Magluto ka ng sarili mo at umorder ka sa labas. Mommy, bakit po kayo nag-aaway? Hindi po pwede na kainin na lang po ni Papa ang luto mo? Nagtatakang pagtatanong ni Vina na ikinatigil nga ni Faye. Natawa naman si Zack at agad na lumapit sa mag-ina. Niyakap ni Zack ang anak at niyakap para maitabi ang muka at nagpa-cute. Kaya nga mommy, hindi ba pwede na makikain na si daddy? Napaawang naman ang bibig ni Faye sa biglang pagpapa-cute ni Zack sa kanya. Hindi na lang nagsalita si Faye at iniwas sa mukha sa tingin ng mag-ama at galit na tumango. Masayang napa-approve naman si Zack at Vina sa isa't isa. Niyaya naman na ni Zack na bumaba si Vina para matapos na ni Faye ang paggayos ng kanilang gamit. Napabuntong hininga na nga lamang si Faye at napangiti nang muling naalala ang pagpapakyut ni Zack sa kanya. Nang narealize nga ni Faye na natutuwa siya sa pagpapakyut ni Zack sa kanya, bigla niyang sinampal ang sarili. Gumising ka, Faye. Nahihibang ka na ba? Inis na inayos nga ni Faye ang natitirang gamit nila sa maleta. Bago bumaba, pagkababa niya ay rinig nga niya ang tawanan ng mag-ama na nagpalambot sa kanya. Parang hinahaplos ang kanyang puso nang makita ang kanyang mag-ama, pero hindi rin nagtagal ay nabalot ito ng sakit. Walang emosyon na nagpunta si Faye sa kusina. Naging buo ang kanyang loob na hindi ito magpapadala ng basta-basta kay Zack para protektahan ang kanyang sarili. Napansin naman ni Zack ang pagbabago sa itsura ni Faye at sinubukan makipagbiruan dito, ngunit hindi nito pinansin. Pakiabot na lang yung sandok please, saad ni Faye. Labas tayong pamilya sa linggo, gusto mo mag-bebe time na lang tayo, saad pa nga ni Zack. Ine-expect ni Zack na maiinis si Faye sa kanya at mamumula, ngunit tinignan lamang siya ni Faye nang walang kaemo-emosyon. Napakunot naman si Zack. Ramdam kasi niya ang muling pagharang ni Faye sa pader ng kanyang puso. Pagkabalik ni Zack sa trabaho, ang una niyang ginawa ay makipag-usap sa pamilya ni Camille para humingi ng tawad. Gusto niya kasing ayusin ang tungkol sa kanila ni Camille bago niya muling ligawan si Faye. Hindi ko nahahayaan na mawawala pa kayong mag-ina ko sa piling ko. Seryosong sabi ni Zack sa kanyang isipan. Isang gabi, nahuli sa pag-uwi si Zack at nakita niya mula sa labas ng bahay si Faye na umiinom sa terrace sa kanyang kwarto. Nalungkot si Zack. Kitang-kita kasi nito ang kalungkutan sa mga mata ni Faye. Samantalang si Faye hindi mapigilan na maisip ang nakaraan nila ni Zack. Laking gulat na nga lamang ito nang biglang may kumatok sa kanyang kwarto at nakita si Zack na may dalang panibagong bote ng alak. Napabuntong hininga na nga lamang si Faye at pinapasok si Zack. Tahimik na nagiinuman ang dalawa sa terrace ng kwarto ni Faye. Hindi alam ang sasabihin, hindi alam kung saan magsisimula. Hindi rin alam ng dalawa kung dapat ba nilang sirain ang kanilang moment sa mga tanong na gumagambala sa kanilang mga isipan. Napatingin naman si Zack kay Faye. Hindi na nito napigilan pa ang kanyang sarili at sinabi niya ang tungkol sa nangyari sa kanya. Simula nung umalis si Faye dahil nahuli nga niya silang dalawa ni Zack. Hindi ko na gustong marinig yan. Paniguradong ganito rin lang ang mangyayari. Kala mo wala ka ng problema?
at sasaya na relasyon niyo ni Camille. Ngunit nang tumagal, nananawala ako at nakita mong ugali ni Camille. Saka mo na-realize na ako talaga ang mahal mo, pero hindi mo siya kayang hiwalayan ng basta-basta dahil nag-propose ka na sa kanya. Hindi naman nakapagsalita si Zack. Pinipigilan ni Zack ang magsalita. Ayaw nitong may masabing pagkakamali. Takot siyang magkamali na magiging dahilan ng pag-alis o paglayo muli ni Faye sa kanya. Ngayon, mataray na tanong ni Faye. Napalingon naman kaagad si Zack kay Faye na nakayuko ngunit makikita ang pamumula sa kanyang pisngi. Hindi na makapaghintay pa si Faye na hindi magawang magsalita ni Zack at nailang sa gulat na pagtingin ni Zack sa kanya. Ngayon sabi ko, ngayon na nagbalik kami ano na. Nagmadali naman si Zack na tumayo sa kanyang kinauupuan at lumhod sa harapan ni Faye. Marahan na kinuha ni Zack ang dalawang kamay ni Faye at pinaulanan ng halik. Tinapos ko na Faye. Kinausap ko na rin ng mga magulang niya. Wala nang kasalan na magaganap. Ikaw naman talaga ang mahal ko Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Paano ko makakasigurado na sa ngayong pagtagpo natin muli ay ako naman ang iyong pipiliin, Zack, at hindi mo uulitin yung ginawa mo? Andito ako. Lumuluhod sa harapan mo. Nangangako na lahat ng pagkakamali ko noon, hindi ko na uulitin pa. Hindi ko ipapangako araw-araw kung ipaparamdam sa'yo. Simula ngayon na ikaw lang. All this time, it's been you. Us. Humagulgol sa pagiyak si Faye. Iniisip niya kung ibibigay niya ba muli ang kanyang puso sa isang taong dumurog nito. Iniisip ni Faye na worth it ba muli ang kanyang pag-risk para sa kanilang dalawa ni Zack. Ang dami-daming tumakbong katanungan sa isipan ni Faye at wala nga itong nagawa kundi umiyak, ngunit nang nagtama ang kanilang paningin ni Zack, na-realize niyang si Zack lang. Si Zack noon hanggang ngayon. Si Zack lang ang magpapabilis ng tibok ng puso niya. At alam niya sa huli, si Zack lang ang tanging magpapasaya sa kanya. Umiiyak na niyakap ni Faye si Zack. Niyakap naman ito pabalik ni Zack habang umiiyak at pinaghahalikan ng ulo ni Faye. Mahal na mahal kita, Faye. Hindi ako papayag na mawawala ka muli sa akin. Kayong dalawa ng anak natin. Mahal na mahal din kita, Zack. Hindi mo alam kung gaano kita kamahal. Sad nga ni Faye. Kahit na puno ng mga luha ang kanilang muka, ay nakangiting naghalikan ng dalawa. Ramdam na ramdam ni Faye ang mga kamay ni Zack sa kanyang muka. Pakiramdam niya sa mga hawak ni Zack na mahihigpit. Protektado nga ito at walang mangyayaring masama. Hindi na napigilan pa ni Zack at Faye ang kanilang nararamdaman. At mas lumalim pa ang kanilang halikan. Wala na nga silang pakialam pa sa kanilang itsura. Matapos umiyak, basta sa mga oras na yon ay hinayaan na nga lamang nila ang kanilang pakiramdamang magsalita. Ang pakiramdam nilang puno ng pangungulila. Lumalim ng lumalim ang halikan nila Zack at Faye. Binuhat naman ni Zack si Faye at dahan-dahang pinahiga sa kama na hindi tinitigil ang kanilang halikan. Sa kalagitnaan ng kanilang halikan, unti-unting naglalakbay ang kamay ni Zack sa katawan ni Faye na mas lalong nagpainit sa katawan nilang dalawa. Nang maramdaman ni Zack na ready na nga siya, unti-unti na nga niyang pinaramdam ang kanyang pagkasabik sa babae. Naibaon na nga lamang ng babae ang kanyang kuko sa likod ni Zack. Hinayaan naman ito ni Zack at patuloy nga ang ginawa kay Faye na pagpapasaya rito. May mga pagkakataon na nababanggit pa nga ng babae ang pangalan ni Zack at ganoon din naman si Zack at paulit-ulit nilang sinasabi kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Palakas ng palakas nga ginagawa ni Zack hanggang sa hindi na nga nakayanan pa ni Faye at natagpuan na nga lamang nila ang sarili na nasa rurok na nga parehas. Pagkatapos nga nun, tahimik na pinagmamasdan ni Faye si Zack habang mahimbing ang kanyang tulog.
Nakaramdam muli ito ng pangangamba at takot, kaya naman para mawala sa kanya ang isipan, napilit na pinikit na nga lamang ni Faye ang kanyang mga mata at sumiksik sa tabi ni Zack. Mommy, Daddy, akala ko sa iba't ibang kwarto tayo matutulog. Daya niyo po talaga, kayo po magkatabi. Nagtatampong sigaw pa nga ni Vina. Nagulat naman si Faye sa biglang pagsalita ni Vina. Mabuti na lang ay nang natapos nga silang magtalik ni Zack, ay nagsuot nga ito ng damit kaagad sa itaas na parte. Ginising-gising naman ni Faye si Zack. Napangiti naman ng malawak si Zack nang makita ang magandang mukha ni Faye. Nakatabi niya sa kama at mas lalong lumawak ang ngiti ni Zack nang marinig ang boses ni Vina na ginigising siya. Binuhat naman ni Zack ang anak pataas ng kama at hinalikan sa pisngi hanggang sa magigik nga sa tuwa si Vina. Natawa naman si Faye sa kakyutan ng kanyang magama at sumiksik sa magama na nakahiga sa kama. Mamayang gabi, tabi-tabi tayong tatlong matulog, you want? Tanong nga ni Faye. Talaga po? Sige po! Masayang sigaw ni Vina. Niyakap naman ng mahigpit ni Zack ang kanyang magina at huminga ng malalim. Ito ang buhay ko, ang magina ko. Nasa bisig ko na. Wala na akong hihingin pa kundi habang buhay na ganito. Masayang sambit ni Zack sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, naging masaya naman ang samahan nilang tatlo. Laging gumagawa ng oras si Zack para sa kanyang magina, lalo na sa kanyang anak para maibsan ang ilang taon na pagkawala nito sa buhay ni Vina. Samantalang si Faye naman, masayang tinanggap na nga ang kanilang pagbabalikan ni Zack sa tuwing nagkakaroon naman ito ng pangangamba na baka maulit muli lahat ng sakit ng nakaraan. Walang sawang kino-comfort ito ni Zack at sinisigurado habang buhay na nga silang masaya. Buong tiwala namang nakinig si Faye. Wala na rin kasing makakapigil pa sa kanilang kasiyahan. Ngunit nang sila ay magkaharap ni Camille, wala nang inisip si Faye kundi ang sakit ng nakaraan. Bakit mo ko pinatawag dito? Tanong ni Faye. Gusto ko lang makita ulit yung itsura mo na muling nagpapauto. Matapang nasabi nga ni Camille. Or baka gusto mo lang ulit manira kasi unti-unting nawawala na sa'yo lahat. Matapang na saad naman ni Faye. Ang tapang mo rin talaga, no? Hindi ka naman ganito katapang dati. Wala ka nang ginawa kundi umiyak at umiyak. Natatawang sabi pa nga ni Camille. Kung wala ka nang sasabihin na maganda, aalis na lang ako. This is useless. Agad na tumayo si Faye at hindi na nga muling pinag-aksayan pa ng oras si Camille nang biglang pinigilan nito ni Camille matapos niyang hilain ang kamay ni Faye. Walang emosyong hinila ni Faye ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Camille. Tumayo na nga rin si Camille sa kanyang pagkaupo at nginisian si Faye. Huwag kang masyadong pakampante, Faye. Nagawa ko noon. Mauulit at mauulit muli ito ngayon. Natatawang pananakot pa nga ni Camille. Matapang na hinarap naman ni Faye si Camille at sinampal ito ng malakas. Hindi makapaniwalang napatingin si Camille kay Faye. Hindi nito inaasahan ng iyakin at mabait na si Faye. Sasaktan siya sa mga oras na yun. Hanggang dyan ka na lang. Ang pagiging karida at side chick nakakaawa. Sasampalin na nga sana muli ni Camille si Faye nang pinigilan nito ni Faye. Marahas na tinulak naman ng babae si Camille palayo sa kanya. Naglakad ng paalis si Faye, ngunit ayaw pa ring tumigil ni Faye at sinigawan si Faye para muling patigilin sa paglalakad paalis. Iiyak ka rin sa huli sa tuwing malalaman mo ang lahat. Akala mo natapos kami ng basta-basta noong bumalik ka? Hindi. Nababaliw pa nga na sigaw ni Camille. Napakagatlabi na nga lamang si Faye sa inis at nagmadaling umalis. Hindi na ito muling nag-aksaya pa ng oras na makapagsalita ang baliw na si Camille. Hingal na hingal si Faye nang nakapasok ito sa kanyang kotse. Pilit niyang kinakalimutan ang mga sinabi ni Camille sa kanya
Ngunit hindi niya nagawa dahil pati ang mga nakaraan ng kanyang inakalang wala na, muling nagsibalikan sa kanyang isipan. Samantala, masayang umuwi si Zack dahil excited itong makasama muli ang kanyang mag-ina. Ngunit pag-uwi nito, ibang-iba ang mood ni Faye sa kanya. Inisip naman ni Zack kung may nagawa ba siyang hindi maganda o mali kay Faye para maging malamig si Faye sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Zack kay Faye at hinalikan ito sa pisngi. Ngunit agad na umiwas nga si Faye sa kanya. Napuno naman ng pangamba at takot si Zack kaya agad na kinumpronta ni Faye kung ano ang problema. May problema ba? Tanong ni Zack. Wala, may ginagawa ako, doon ka muna. Sadama ni Faye. Faye, wala nga sabi! Magsasalita pa nga sana si Zack nang biglang dumating ang kanilang anak na si Vina. Nag-aaway po ba kayo, Mama, Papa? Nakangusong tanong ni Vina. Dahil sa malungkot na itsura ni Vina, agad na natauhan si Faye. Nakaramdam naman ito ng pagsisisi sa pagsigaw niya kay Zack na nakita pa nga ng kanilang anak. Alam ni Faye sa kanyang isipan na walang ginagawang mali si Zack sa kanya. Ngunit dahil sa kasakit at trauma na kanyang naranasan kay Zack noon, nababalot ito ng takot. Lumapit naman si Zack kay Vina at sinabing, nagkukulitan lamang sila ni Faye. Ganon din naman ang ginawa ni Faye at lumapit sa kanyang anak para hindi ito mag-isip ng iba. Tama si Papa, anak. Nagkukulitan lang talaga kami ng Papa mo. Kala ko nag-aaway po kayo eh. Ayoko na po mawalay ka po kay Mama, Papa. Madamdaming saad nga ni Vina. Nakonsensya naman si Faye at niyakap na nga lamang ang anak para malambing nito. Nang natapos nga silang kumain, ng panggabihan, kinakabahan si Zack na makipag-usap kay Faye. Ngunit dahil matindi ang katahimikan na bumabalot sa kanilang dalawa, lumapit na nga ito kay Faye at muling niyakap mula sa likod habang nakahiga sa kama. Anong nangyari? Tanong ni Zack. Napabuntong hininga naman si Faye. Iniisip nito kung tama bang sabihin niya kay Zack ang nangyari o kikimkimin na nga lamang niya ito. Ngunit dahil naisip niyang mas magandang linawin ang lahat mula kay Zack kaysa bigla-bigla na nga na magalit kay Zack nang walang kaalam-alamang lalaki sa kanyang nararamdaman. Nang nakahakot ng lakas ng loob si Faye, kumarap nga ito kay Zack. Nagkita kami ni Camille. Ano? Anong ginawa niya sa'yo? Kwinento naman ni Faye lahat ng tungkol sa pag-uusap nilang dalawa ni Camille. Nakita ni Faye ang pagkadilim ng ekspresyon ni Zack. Bakas na bakas nga ang galit sa itsura ni Zack. Nang natapos sabihin ni Faye ang lahat, ay agad niyakap ni Zack si Faye at pinaulanan ng mga alik sa kanyang ulo. I can assure you, simula nung dumating kayo, ay agad kong inayos at tinigil ang lahat ng sa amin ni Camille. Simula rin noong umalis ka sa buhay ko, walang namagitan sa amin ni Camille. Sad nga ni Zack. Pero nag-propose ka sa kanya? Dahil noong umalis ka, akala ko sa kanya pa rin ako sasaya. Ngunit katulad ng iba, nagkamali pala ako. Narealize ko na ang taong nagbigay sa akin ng pansamantalang kasiyahan, hindi ako kayang bigyan ng totoong kasiyahan. Tahimik na nakinig lamang si Faye sa mga sinabi ni Zack. Ang mga nangyari at naramdaman niya mula noong iniwan siya noon ni Faye, agad namang nakampante ang pakiramdam ni Faye. Nangako rin sa sarili si Faye na hindi na nga ito basta-basta magpapakain sa kanyang emosyon, lalo na at lahat ng pinanggalingan ng kanyang masamang nararamdaman mula sa nakaraan na. Bumalik naman sa dati sina Faye at Zack. Pilit ring pinagkakatiwalaan ni Faye si Zack at hindi na muling inisip si Camille na walang tigil sa paninira sa kanilang dalawa ni Zack. Meron pa nga ang mga oras na nakikita ni Faye na maiinis nga si Zack dahil sa kakatawag nga ni Camille sa kanya kahit anong gawin ni Zack na i-block ang mga numbers at social media na ginagawa ni Camille para makontak lamang si Zack.
Lagi na lang tayong nasa loob ng bahay. Magbakasyon kaya talaga tayo? Sabi naman ni Zach. Saan naman tayo pupunta, Bear? Out of town, ganun. Mag-unwind tayo at mag-beach or swimming sa isang resort. May pa-unwind ka pang nalalaman ha? Napatawa na nga lamang si Faye. Ayaw mo? Pag-iisipan ko. Napangisi naman si Zach. Sa pangasar ni Faye, sa kanya at kiniliti ito. Natutuwang pinanood naman yun ni Vina. Napakasarap sa kanyang pakiramdam na nakikitang masaya ang kanyang magulang. Sa pag-outing nila Faye at Zach, ay plinano nga ni Zach ang kanyang pagpo-propose kay Faye. Nakahanda na nga ang lahat-lahat at ang tanging kailangan lamang nitong gawin ay dalhin ang kanyang mag-ina sa resort. Saan ba tayo pupunta? Kanina pa tayo nasa biyahe. Saad nga ni Faye. Medyo malayo-layo pa ang pupuntahan nating resort. Excited na akong makita yung resort. Ikaw anak, excited ka na ba sa vacation natin? Opo, Papa. At saka Mama, ngayon na lang po ulit tayo mag-outing Mas masaya po kasi na meron si Papa. Masayang sigaw ni Vina na ikinatuwa ni Faye at Zach. Pagdating nila Faye at Zach sa resort kasama ang kanilang anak, ay agad na nawala sa mood si Faye. Hindi nito inakala na sa resort na kanilang pupuntahan ay makikita nila si Camille. Nagtataka naman si Faye na napatingin kay Zach na gulat rin na makita si Camille doon. Sorry, hindi ko inaasahan na pupunta rin siya rito. Gusto mo lumipat na lang tayo? Nag-aalalang saad nga ni Zach. Umiling naman si Faye. Hindi na. Masyadong malayo ang biyahe natin kasama pa natin ang mga bata. Wala talaga akong alam sa nangyari. Maniwala ka sa akin, Faye. Pangungumbinsi nga ni Zach. Napangiti naman si Faye at hinaplos ang pisngi ni Zach. Nakahinga naman ng maluwag si Zach dahil hindi galit sa kanya si Faye. Naging masaya naman ang mga unang araw nila sa resort. Hindi humihiwalay si Zach kay Faye, lalong-lalo na at mayroon si Camille na nag-aantay ng chance na makausap ito. Masayang naglalaro si Vina kasama si Faye sa tabi ng pool nang biglang dumating si Camille na nakasuot ng nakakaakit na bathing suit. Agad namang napatingin si Faye kay Zach na abala sa pakikipaglaro sa bata at nakahinga ng maluwag. Dahil sa mga ginagawa ni Camille na pang-aakit kay Zach sa kanyang harap, ay hindi na napigilan ni Faye ang kanyang inis at kinumpronta si Camille nang pumasok na sa kwarto sina Zach at Vina sa kanilang reserved room. Hindi ka talaga titigil ano? Bilib din ako sa kakapalan ng mukha mo. Saad ni Faye. Ano bang pinagsasasabi mo? Andito lang ako para magbakasyon. Nakangising sabi naman ni Camille at nagkibit balikat pa nga ito. Kahit anong gawin mo, hindi na muling maaakit si Zach sa'yo, Camille. Muling nagkibit balikat na nga lamang si Camille at nginisian si Faye. Hindi mo sure? Pang-aasar na sabi ni Camille. Nakasimangot na sumunod sa kanilang kwarto si Faye. Agad naman iyong napansin ni Zach at tinanong kung anong nangyari. Pilit nang nginitian na lang ito ni Faye at niyakap si Zach. Hinding-hindi ko nahahayaan na masisira tayo ng babaeng iyon. Akin ka lang, Zach. Seryoso at buong loob na sabi ni Faye sa kanyang isipan. Isang gabi ay naisipan naman nila, Zach at Faye, na pumunta ng bar sa resort ng gabi. Nauna na si Zach sa bar para makahanap ng kanilang pwesto habang nag-aayos pa lang si Faye. Hindi inaasahan ni Zach na sandali ang mawala si Faye ay nakagawa na ng paraan si Camille para mapalapit kay Zach. Dahil nauna na si Zach ay nag-order na ito ng sarili niyang inumin, hindi nito alam na binayaran ni Camille ang bartender para lagyan ng pampatulog ang inumin ni Zach. Nang nakaramdam ng hilo si Zach, ay napatingin ito sa kapaligiran. Agad niyang na-realized ang nangyari nang nakita niyang nakangiting naglalakad, papalapit si Camille sa kanya. Nataranta naman si Zach kaya kahit antok na ito, ay pilit niyang binangon ang sarili para pumunta sa kwarto nila Faye,
Ngunit sa pagpunta niya doon ay natumba siya. Inaantay naman yon ni Camille. Nang natumba si Zack ay agad niyang pinabuhat ito sa mga lalaking nakita niya at humingi ng tulong. Lasing na lasing ang kasama mo, miss ah. Natatawang sabi ng isang lalaki habang binubuhat nga si Zack. Kaya nga ngayon na lang kasi kami nagkaroon ng chance para magbakasyon, kaya sinulit niya. Natatawang pagsisinungaling ni Camille. Tinuro naman ni Camille kung saan ang kanyang kwarto at pinahiga roon si Zack. Samantalang si Faye naman ay takang-taka nang hindi mahanap si Zack sa bar station sa resort. Inantay pa muna ni Faye ng ilang oras si Zack at nang naisip niyang baka bumalik sa kwarto si Zack ay nagpunta ito ron ngunit hindi niya mahanap si Zack. Nag-aalalang inaantay ni Faye na dumating si Zack sa kanilang kwarto ngunit anong oras na ang lumipas ay hindi na rin ito nakabalik hanggang sa nakatulog sa pag-aantay si Faye. Pagising ni Faye kinabukasan at nakitang wala pa rin si Zack ay agad itong lumabas kasama ang anak ng nagising ito para hanapin si Zack. Sino-sinong tao ang pinagtanungan niya para mahanap lamang si Zack. Gising ka na pala, babe. Malambing na sabi ni Camille nang minulat ni Zack ang kanyang mga mata. Kunot noong tinignan ni Zack ang kapaligiran. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat ng nakita ang sarili na walang kasuotan at napatingin rin kay Camille. Agad itong tumayo at lumayo kay Camille. Bakit mong ginagawa sa akin to? Sad ni Zack. Bakit nag-enjoy naman tayo kagabi ah? Malanding sabi ni Camille. Mahal ko si Faye. Dahil dito, baka mawala na naman ang magina ko sa akin. Tigilan mo na ako, Camille. Magsasalita pa sana si Camille, ngunit agad-agad na kinuha ni Zack ang kanyang mga damit at lumabas sa kwarto. Paglabas niya sa kwarto, ay nakita niya si Faye. Punong-puno ng takot ang mga itsura ni Zack, samantalang si Faye naman ay parang dinudurog ang puso. Hindi niya na kailangan magtanong or alamin kung sino ang kasama ni Zack sa kwarto dahil obvious naman kung sino ang kanyang kinasama. Tumakbo paalis si Faye, hinabol naman ito ni Zack habang punong-puno ng pangamba sa kanyang puso. Natigilan na lang sa pagtatakbo si Faye nang asa tabing dagat na silang dalawa. Faye, pakinggan mo muna ako please. Pagmamakaawa nga ni Zack. Bakit? Ulit? Bakit? Hanggang ngayon ba naman ipaparamdam mo sa akin na kulang ako sa'yo? Sumbat naman ni Faye. Wala akong alam sa nangyari, Faye. Nasa bar ako. Umu-order ng drinks tapos pag inom ko ng alak nakaramdam ako ng antok. Agad ako nagpunta sa kwarto natin. Pero paggising ko katabi ko na yung babaeng yun. Pero maniwala ka naman sa akin, Faye, walang nangyari. Paano ako maniniwala? Paano? Sa tingin mo? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, maniniwala ka? Please, sa ngayon maniwala ka. Wala talagang nangyari sa amin, nakatulog ako. Umiling-iling si Faye na umiiyak. Hindi nito alam kung paano niya pa paniniwalaan si Zack. Matapos ng sakit niya sa nakaraan nilang dalawa, ay naulit lamang iyon. Akala niya ngayon ay wala nang makakapagpigil sa kanilang dalawa ni Zack. Wala nang makakahadlang sa kanilang pag-iibigan, ngunit nagkakamali siya. Simula noon hanggang ngayon, kayang-kayang sirain ng isang babae ang kanilang relasyon. Tinalikuran ni Faye si Zack at naglakad paalis. Hindi naman hinayaan ni Zack na umalis si Faye. Hinabol niya ito at hinila ang kamay. Nang hinarap ito ni Faye, ay agad na lumuhod si Zack. Humahagulgol sa pag-iyak. Nagulat naman si Faye sa pag-iyak ni Zack. Yakap-yakap ni Zack ang bewang ni Faye habang nakaluhod. Nagmamakaawa na paniwalaan siya at paulit-ulit na sinasabing mahal niya si Faye. Alam mo ba kung bakit ko naisipan mag-outing? Kasi gusto ko ibigay sa iyo ito. Sad nga ni Zack. Sumisinghot na binunot ni Zack ang maliit na box sa kanyang bulsa. Natigilan naman si Faye nang nakitang balak pala ni Zack ang mag-propose sa kanya. Napaiyak ng mas grabe si Faye. Hindi nito alam
kung kakayanin niya pa ba ang sakit na kanyang nararamdaman. Please, Faye, maniwala ka naman sa akin. Nauna ako. Sabi mo. 'Di ba? Kaya nauna ako. Umorder ako ng drinks. Totoo nga ang mga sinasabi ko kaya maniwala ka sa akin, walang nangyari sa amin. Anong gagawin ko, Zach? Hindi ko magawang kalimutan ang sakit. Nangyari na kasi dati. Dapat, umiiwas ka na sa kanya. Promise, umiwas naman talaga ako sa kanya pero siya pa rin ang gumawa ng paraan. Kahit araw-araw mo akong pagdudadahan, ayoko mawala kayo sa akin muli, Faye. Kahit saan ang pagmamahal ko, paniwalaan mo. Ang pagmamahal ko sa inyong mag-ina ko, hindi ko ginustong nangyari, please. Pagmamakaawa nga nito, parang dinudurog ang puso ang ni Faye nang nakita ang desperadong itsura ni Zach. Ngayon naiisipin niya ay noong nahuli niyang nambababae si Zach ay agad niya itong inamin hanggang sa naghiwalay sila, pero ngayon ang lalaking nakilala niyang ma-pride ay nakaluhod sa kanyang harapan at nagmamakaawa. Humagulgol na lang si Faye nang humagulgol sa pag-iyak hanggang sa napaluhod na rin ito at niyakap si Zach. Umiiyak na kinuha ni Faye ang singsing mula sa pagkahawak ni Zach at isinuot. Nakahinga ng maluwag si Zach. Umiiyak man ito ngunit niyakap niya muli si Faye at paulit-ulit na nagbulong ng sorry kay Faye. Nang nagawang kumalma ni Faye at Zach, ay nagpunta na sila sa kwarto dahil baka hinahanap na sila ni Vina. Mama, Papa, bakit po ganyan ang mga mata niyo? Nagtatakang tanong ni Vina. Wala anak, may napunta lang sa mata namin kanina. Ang sakit nga eh. Kaya nga, sakit nung pumasok sa mata namin. Gwapo at maganda pa rin ba kami? Pagdadahilan naman nila Zach at Faye. Oo naman po, kasi kung pangit po kayo, kamusta na po ako, di ba? Natatawang tanong ni Vina. Natawa naman ng malakas sina Faye at Zach sa kapilyuhan ng kanilang anak. Nang dumating ang gabi, ay nakita ni Zach na pinagmamasdan ni Faye ang kanyang singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Niyakap naman ito muli ni Zach mula sa likod at humingi ng tawad. Napangiti naman si Faye at hinaplos ang pisngi ni Zach. I'm sorry din. Nasira ko yung proposal mo. Sade, Faye. Siyang nanira ng lahat, Faye. Wala kang kasalanan. Hayaan mo na. Ngayon alam na natin kung ano ang kaya niyang gawin. Sagot naman ng babae. Kasalanan ko to lahat eh. I'm sorry talaga. Nagyakapan muli sina Zach at Faye. Kinabukasan ay maagang nagpunta sa eating lounge si Faye. Nang nakita niya si Camille na masayang kumakain mag-isa, ay napangiti ito. Kumuha ng kape si Faye at umupo sa harapan ni Camille. Agad namang nawala ang ngiti ni Camille nang nakitang mayroon pa rin si Faye dahil ang iniisip niya ay iniwan na muli ni Faye si Zach, ngunit nagkakamali siya. Ang daming upuan pero sa akin ka pa talaga nauupo. Nakakasira ka ng araw. Naiinis na sabi ni Camille. Nginitian lang naman ito ni Faye at patuloy sa paghigop ng kanyang kape. Hinawi pa ni Faye ang kanyang buhok na nakaharang sa kanyang muka gamit ang kamay kung asan nakikita ang singsing. Nanlaki naman ang mga mata ni Camille nang nakitang may singsing na suot si Faye. Marahas na kinuha ni Camille ang kamay ni Faye para makita ng mabuti ang singsing. Ano to? Hindi pwede. Hindi makapaniwalang sigaw ni Camille. Ito? Nag-propose si Zach sa akin kahapon. Ang ganda ng singsing, hindi ba? Papatala ako ng invitation sa'yo kapag ikakasal na kami. Hindi ako papayag. Akin yan. Baka nalito lang si Zach. Ako pa rin ang mahal niya. Desperadong pagsisigaw nga ni Camille. Malakas na sampalang binigay ni Faye kay Camille. Lahat ng kanyang galit ay isinampal niya nang paulit-ulit kay Camille. Tumigil ka na. Umiiyak na sigaw ni Camille. Ito ang tatandaan mo, Camille. Kapag yung anino o maski ang kaluluwa mo makikita kong umaaligid sa pamilya ko, tutuluyan na talaga kita at hindi ako nagjo-joke. Bigla namang dumating si Zach sa eksena.
Ngumiti ng malawak si Camille at lumapit kay Zack para humingi ng tulong. Tignan mo, ito ang totoong ugali niya, Zack. Malaking pagkakamali kapag siya pa rin ang pakakasalan mo. Desperadang sigaw ni Camille habang umiiyak. Hindi naman ito pinansin ni Zack at tinawag na lang si Faye paalis. Nginisan na lang ito ni Faye at kumapit sa braso ni Zack habang naglalakad paalis. Pagkabalik naman nila sa kanilang bahay ay agad na inasikaso ni Zack ang tungkol kay Camille. Gusto nitong masigurado na hindi na muling makakalapit sa kanila si Camille at makakagawa ng mali sa kanya. Napuno ng hiya ang pamilya ni Camille nang nalaman ang mga pinaggagawa ng anak. Agad nilang pinapunta sa ibang bansa si Camille kahit anong pagwawala ni Camille. Muli din namang nagpropose si Zack kay Faye sa isang magarbong restaurant dahil nasira ang kanyang planong mag-propose sa outing nila. Laking pasasalamat ko sa Diyos at bumalik ka sa buhay ko. Pagkabalik mo, meron ka pang dalang isang magandang anghel. Salamat, Faye. Salamat sa pagbigay mo muli ng tiwala at muling paglaban sa ating relasyon. Gagawin ko ang lahat para hindi ka na muling umiyak pa. Masaktan o anuman ang mangyari. Hindi man ako perpekto, ngunit ito lang ang sasabihin ko. Araw-araw kong susubukan maging perfect man sa'yo. Araw-araw kong ipapakita sa'yo ang aking pagmamahal. Tandaan mo sana to, Faye. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Wala nang bagay o ibang tao ang mas hihigit pa sa kung anong importansya niya sa akin. Uulitin ko, Faye, mahal na mahal kita. Will you marry me? Yes, Zack. I will marry you again. Masuyong sad nga ni Faye. Napangiti ng malawak si Zack at tumayo para yakapin nang mahigpit si Faye. Kakaibang saya ang nararamdaman ni Zack na naiisip muli ito na ano ba ang nakain niya noon para sirain kung ano ang meron sa kanila ni Faye. Ilang taon ang lumipas ay ikinasal na sila Zack at Faye. Nakapagtayo na rin si Faye ng sarili niyang business dahil sa pamimilit sa kanya ni Zack, dahil sa kanyang mga nailabas na talento. Ngayon, inaasahan na lang ni Faye at Zack na dumating ang panibagong anghel at member ng kanilang pamilya. Mama, ano sa tingin mo, babae po ba o lalaki? Excited na pagtatanong nga ni Vina habang hinahaplos ang malaking tiyan ni Faye. Itong papa mo kasi gusto surprise pang gender. Tumatawang sagot naman ni Faye. Para may thrill, di ba? Tsaka alam ko na ang gender niyan. Sad ni Zack. Talaga lang ah. Sige nga, anong hula mo? Babae ulit yan. Sagot nga ni Zack. Gusto ko ng lalaki, yung kamukha mo. Sabi naman ni Faye. Ayoko, gusto ko babae na kamukha mo. Si Vina kamukha ko eh. Kaya yung kamukha mo naman. Nagkibit balikat na lang si Faye. Sa totoo lang, ay alam niya ang totoong rason kung bakit ayaw ni Zack ng lalaking anak dahil pakiramdam niya ay magseselos ito sa bata. Natatawa na nga lang si Faye dahil sa iniisip ni Zack. Gusto daw kasi ni Zack ay siya lang ang lalaki sa buhay ni Faye. Alam mo minsan ang matured mo sobra, pero mga tungkol sa ganito daig mo pa talaga si Vina sa pagiging bata. Natatawang saad ni Faye. Hoy, hindi naman ah. Gusto ko lang talaga ng babae. Pagmamaktol ni Zack. Pero sa loob-loob niya kahit ano naman talaga, ay buong puso niyang tatanggapin. Inaasar lang niya ang kanyang asawa. Hindi mo pa aminin na baka pagselosan mo yung bata. Okay, fine. Panigurado magiging mamas boy yon. Laging nakadikit sa'yo. Okay ka na? Saad ni Zack. Natawa ng malakas si Faye sa sinasabi ni Zack. Kahit tanong dasal ni Zack na maging babae ang pangalawa nilang anak, hindi ito pinagbigyan. Congratulations po, sir! It's a twin boy! Masayang sigaw ng isang nurse habang inaabot kay Zack at Faye ang tagisang sanggol. Natatawa na nga lamang si Faye sa hindi makapaniwalang itsura ni Zack. Hindi lang kasi isang lalaki, kundi dalawa. Pero syempre kahit ganoon, puno pa rin ng pagmamahal si Zack sa kambal nilang anak. Kanina itsura mo parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa ngayon. Mukha ka namang batang naagawan ng candy.
Naisip ko lang, ganito rin ba mararamdaman ko kung nasubaybayan ko ang paglabas ni Vina? Saad ni Zach. It's okay, at least meron ka na ngayon. Anong ipapangalan natin? Tanong nga ni Faye. Pwede ko silang pangalanan? Nakangiting tumango si Faye. Naiyak naman na ng tuluyan si Zach sa sobrang saya. Habang hawak-hawak ang isa sa mga sanggol at hinahaplos ang kamay ng hawak ni Faye na sanggol. Zion at Finn, okay ba? Tanong nga ni Zach. Sobrang okay. Nakangiting sagot naman ni Faye. Napabuntong hininga si Faye habang pinagmamasdan ng kanyang asawa, si Zach. Nabuhat-buhat ang kambal nilang anak. Hindi niya kailanman inakala na ang lalaking iniwan niya noon ay siya rin palang magiging katuwang niya sa dulo. Tunay ngang kung ipinagtadhana ang dalawang tao, kahit anong hirap o sakit ang dumaan sa kanila, ay sa huli muling magkukrus ang kanilang mga landas. Puno man ng sakit at pait ang naging simula ng relasyon ni Faye at Zach. Unti-unti naman itong napalitan ng kasiyahan at pag-asa. Ang dating mga sugat ay napalitan ng mga ngiti at pagmamahal na higit pa sa kanilang inasahan. Sa kabila ng lahat, natutunan nilang patawarin ang isa't isa at buuin muli ang kanilang pamilya, isang pamilyang puno ng pag-ibig na hindi matitinag ng anumang bagyo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong naramdaman ni Faye ang kahalagahan ng ikalawang pagkakataon. Hindi laging madali ang buhay nilang mag-asawa. May mga araw na nagkakatampuhan, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, pero lagi nilang pinipili ang isa't isa. Unti-unti nilang naunawaan na ang pagmamahal ay hindi lamang damdamin. Ito'y isang desisyon, isang pangako na patuloy na magtutulungan at magpapatawad. Habang lumalaki ang kanilang mga anak, naging inspirasyon nila ang kanilang magulang. Natutunan ng kambal na ang pagkakamali ay hindi katapusan ng lahat at ang pagmamahal, kung tunay, ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. Sa mga gabi ng kwentuhan, ibinahagi ni Faye at Zach ang kanilang kwento sa mga anak, hindi upang ipakita ang mga sugat ng nakaraan, kundi upang ipaalala ang kahalagahan ng pagpapatawad at pananatili sa taong mahal mo. Sa huli, natutunan ni Faye na minsan ang mga pagkakamali ay nagiging tulay para sa mas matatag na relasyon. Natutunan din niya na ang buhay ay hindi perpekto, pero kaya itong gawing makulay at makabuluhan sa pamamagitan ng pagtanggap, pagmamahal at pananampalataya. Ang kanilang kwento ay nagtapos hindi sa isang engranteng tagpo, kundi sa simpleng eksenang puno ng pagmamahal, magkasamang nakaupo sa duyan habang pinapanood ang kanilang mga anak na masayang naglalaro. Sa ilalim ng bituin, nahanap nila ang isang simpleng aral. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nadapa. Ang mahalaga ay kung paano ka bumangon at muling lumaban para sa mga mahal mo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Faye at Zach. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona,
Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Quid, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming,
Matea Estrella, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.